So yung kung makita nyo, gumagana yung ating electric fan. Kaya niya paganahin yung ating electric fan na 65 wattage at kaya niya i-charge yung ating power bank at cellphone. So mga ka-Mindtech, may papakilala ko sa inyong power station. So ito yung All Powers Volix P300 na merong 300 wattage. Kung makikita nyo, napakabanga sa pagkakagawa niya, napaka-sturdy ng look niya. Makita nyo, talagang ayos na ayos to. Solid na solid sa mga naghahanap ng maliit na power station pero affordable. At kung makita nyo, dito sa dashboard niya may mga nakalagay dyan. So explain ko sa inyo. So dito sa dashboard niya, makikita nyo syempre yung power button. Pag nilang press niyan or pinindot niyan, automatic magbubukas yan. At dito naman yung button ng DC output para gumana yung mga USB port. Then ito naman yung AC button. Pag pinindot mo yan, automatic ma-activate yung AC output natin. So dito naman pala sa DC button, pag nilong press mo within 3 seconds, automatic ma-activate yung Bluetooth dyan. At ibig sabihin, pag may Bluetooth, pwede mo kontrolin yung power station mo using cellphone gamit lamang yung All Powers na application sa Play Store. At bukod doon, meron din ditong 12 volts DC na output, so magagamit mo din yan. Dito naman sa side, dito makita yung charging port niya pag mag-charge ka. At dito naman yung charging port sa solar panel kung i-charge mo sa solar panel. So napaka-compact, maliit lang siya pero talagang solid na solid itong ating All Powers Volix P300 power station. So ngayon subukan natin to, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin at paano gumagana. So ngayon magpa-plug tayo dito ng USB cable dito sa may USB port. Yan yung connected sa aking power bank. Kung makita nyo, connected siya sa power bank. Then magko-connect po tayo ng isang USB cable para naman sa pag-charge ng aking cellphone. So bali dalawa yung gagamitin natin kasi meron ako ditong USB cable sa cellphone na nakakonect at sa ating power bank. At hindi syempre mawawala yung sa AC output. Lagyan natin dito, i-plug natin yung aking electric fan na merong 65 wattage. So i-plug natin dito. Kung makita nyo, naka-plug na yung mga USB cable dyan at yung ating plug ng electric fan. So ngayon subukan natin kung kaya paandarin ng power station yung ating electric fan at i-charge yung aking power bank at cellphone. Ngayon turn natin dito sa may DC output, click mo lang yung DC button, automatic activated na at may output na. Kung makikita nyo dito, nag-charge na yung aking power bank. Yan, nagbi-blink na siya. Ibig sabihin lang charging na. So gumagana talaga yung ating power station sa pag-charge ng power bank at pati na rin sa cellphone. Lumabas na yung charging logo. Ngayon subukan naman natin sa electric fan. Try natin pindutin dito yung AC button at titingnan natin kung kaya niya pandaran yung 65 wattage ko na electric fan. So yan, lumabas na yung logo ng AC output. Automatic. Pag tumaas yung output, ibig sabihin lang gumagana na siya. Tumaas na. So yan, kung makita nyo, gumagana yung ating electric fan. Kaya niya paganahin yung ating electric fan na 65 wattage at kaya niya i-charge yung ating power bank at cellphones. Kung makikita nyo yung output niya, nasa 58, 57. So naglalaro siya sa 58, 57. Kasi nga, yung aking electric fan is nasa number 1 pa lang. At kung makita nyo, kaya niya kontrolin gamit yung cellphone, gamit yung All Power na application sa Play Store. Alam mo, tinurn up mo dito, pwede ma-turn off yung ating electric fan na hindi mo na pinipindot mismo sa may power station. So ganun kabangis yung ating All Powers Volix P300 kasi nga nakakontrol siya through Bluetooth. Dito naman, halimbawa i-turn na natin dito sa cellphone ulit, kontrolin natin na hindi mo na pinipindot sa may power station, automatic magbubukas yan pag tumaas yung voltage. O yan, automatic nag-turn on na yung ating electric fan. So ganun kalupit at kabangis itong ating Volix P300 power station na merong 300 wattage kasi nga nakakontrol siya ng ating cellphone. Ito yung application na kailangan nyo para makontrol nyo ang inyong power station using cellphone. Napakabangis talaga nitong All Powers Volix P300 power station kasi nga meron siyang 3,500 plus charge-discharge cycles kasi nga live PO4 yung ginamit na battery dito. Talagang premium yung battery na ginamit at sure na tatagal ng ilang taon. Kaya solid na solid yung ibabayad nyo dito sa pagbili ng All Powers Volix P300 power station ng All Powers. At syempre makakatipid kayo sa kuryente kung gagamitan nyo ng solar panel. So meron silang SE100 na foldable solar panel. So meron na siyang kasamang mga cable wires dyan para makabit mo at ma-charge yung ating Volix P300 dito sa ating solar panel. Yung pinakadulo nito is ilalagay nyo dun sa may kulay dilaw para ma-charge yung ating power station sa solar panel. Take note nga pala mga ka-Mindtech, pag gagamit kayo ng solar panel, pag mag-charge kayo ng mga power station, make sure lang na itapat nyo talaga sa malakas yung sinag ng araw para malakas din yung pasok ng input voltage. Kasi nga sa akin dito, kung makikita nyo sa video, ginamit ko yung solar panel, medyo makulimlim na kasi hapon na, hindi na malakas yung sikat ng araw. Kaya yung nakukuha ko ditong input voltage is nasa 7 watts lang or 8 watts. Pero dapat papalo to sa kulang-kulang 100 watts kasi nga 100 watts yung solar panel. Pero demo lang naman to, so papakita ko lang sa inyo na gumagana talaga siya pag i-charge mo siya sa solar panel. Pero make sure lang na dapat malakas yung sikat ng araw. So mas maganda na itapat nyo or ilagay nyo sa may parting bubong pero wag nyong papaulanan kasi nga
pwede siya mabasa pero hindi mabasa dapat yung junction box dito na tinatawag kasi nga baka masira at hindi na gumana. So mas maganda na i-charge nyo siya. Pagtapos na mag-charge, itago niya ulit yung solar panel kasi nga foldable naman siya. So sa mga gusto mag-order nitong ating Volix P300 Oil Power Station, andyan sa may description box or andyan sa may screen lalabas yung